Makakausap po natin ngayon live mula si Vice President Leni Robredo. Magandang gabi po, VP Leni. Magandang gabi, kabayan. Ano ho ba ang ibig sabihin yung nanakawin ang inyong posisyon? Sa paanong paraan po? Alam nyo, marami na kasing senyales na talagang yung kampo ni Bongbong Marcos ginagawa yung lahat para matanggal tayo dito. Yung pinakahuli na prueba namin, nakabahagi ito nung kanyang mga ginagawa. Nung tinext ako ni Cabsec Jun Evasco, wala pa nakakaalam nun, ako pa lang, yung mga anak ko, saka konting miyembro ng aking staff. Konting-konti lang yung nakakaalam, pati nanay ko, hindi ko pa sinabihan. Pero yung kampo ni Bongbong Marcos, meron ng mga tweets na nag-goodbye na sa akin. So gusto sabihin, in the know, lalong nagpapalakas ng ating pagduda na bahagi ito ng kanilang mga ginagawa. So paano mananakaw sa inyo? Na ano, kabayan? Paano mananakaw sa inyo ang posisyon na kayo naman ay halal? Kaya nga, alam naman natin na, alam niyo, bawal kasi pag-usapan yung kaso dahil yun ay kabahagi ng ating sinumpaan, kabahagi ng commitment natin. Alam naman natin, nag-file sila ng protesta. Nag-file sila ng protesta kahit alam nila na walang namang basihan yung kanilang protesta. Ang ibig niyo sabihin, ang pagnanakaw sa inyong posisyon ay mangyayari na may kaugnayan sa protesta ni Bongbong sa inyo po? Kabahagi ng malawak na planong patalsikin tayo sa posisyon. Opo. Marami nagsasabi, even before na kayo mag-resign, na dapat daw nagkakaiba kayo ng pagsuporta sa patakaran ng Duterte administration, dapat daw sa inyong isang miyembro ng gabinete, dapat mag-resign. So bakit hinintay pa ninyo na kayo'y hindi padaluhin sa cabinet meeting? Alam niyo, pinag-usapan namin yan ni Pangulong Duterte noon pa. Pinag-usapan namin yung differences namin sa opinion. In fact, makikita sa records ng gabinete na one time didiscuss ko yan sa kanya. At sinabi niya walang problema sa kanya yon. Kaya yung sa akin naman, kabayan, kung walang problema sa kanya yung differences in opinion, tingin ko naman nakakapagtrabaho kami. Nakaka-fulfill kami ng mandato ng ating bayan sa atin. Kaya nga nagulat ako nung biglang ganito na yung turn of events. Ano hong ibig sabihin nyo na baka lumala pa ang sitwasyon? Yun ang sinasabi po sa text sa inyo. Na ano po? Baka lumala pa ang sitwasyon. Anong ibig sabihin kaya? Hindi po kami yung nagsabing baka lumala pa yung sitwasyon. Yung sinabi ko po kasi yung una po tinawagan lang yung aking chief of staff ng isang staff ni Cabsec Jun Evasco. Sinasabing hindi na daw ako pwede mag-attend ng cabinet meeting. Ako naman po, hinihingi ko sana yung formal na notice. Kasi yung formal notice ng iniimbitahan ako mag-attend talagang in writing. So sabi ko, hanggang wala kami natatanggap na in writing, mag-a-attend pa din ako. Kasi hindi naman yata tama na na-receive namin yung invitation in writing tapos may tatawag lang sinasabing hindi ako pupunta. Opo. Baka ma-misunderstand na inaabandon ako yung aking trabaho, lalong-lalo na. Kasi isang item sa agenda para sana ngayon ay yung Yolanda Rehabilitation. Nakabahagi ako sa cluster na yon. Pero yung pakiusap sa amin kung pwede daw wag na akong pumunta para hindi na lumala yung sitwasyon. So tinatanong ko nga, anong sitwasyon? So hindi nyo maintindihan kung ano ibig sabihin ng bago hindi ko din lumala po pa maintindihan. Opo. Kayo ba ay magiging boses talaga ng oposisyon? Ako, kabayan, sinabi ko naman to sa statement ko kahapon, sinabi ko sa aking press con kanina, sa mga bagay na nagsasang-ayon tayo sa Pangulo at marami naman yon, patuloy yung ating suporta sa kanya. Pero yung mga bagay na hindi namin pinagkakasunduan, talagang magiging very vocal tayo sa oposisyon noon. Gaya ng extrajudicial killings, yung pagpasa ng death penalty law, yung lowering of the age of criminal liability. Ano pa din yun, magiging very vocal tayo against it. Pero yung mga polisiyan niyang tingin natin makakabuti sa ating bansa, susuportahan pa din natin. May binanggito daw ang kampo ni Senator Bongbong Marcos na ang inyong pagre-resign ay personal para sa inyong ambisyon. Wala naman po ako ambisyon, alam niyo naman yun. Mas mabuti po siguro sila yung tanungin. Wala ho kayong ambisyon na maging presidente in the future? Wala po. Wala po. Paano nyo gagawin ngayon ang inyong trabaho sa housing kung wala na kayo sa gabinete? Ako po, papatuloy ko yung aking advokasya sa housing.
ito po ay isang bagay na talaga napamahal na sa akin. Advokasya na po ito nung asawa ko nung nabubuhay pa siya. Advokasya ko na po ito nung ako ay human rights lawyer pa. Siguro po mas mahirap dahil parang ginagawa mo yung trabaho outside the fence pero patuloy pa din po tayong tutulong sa kung ano yung kaya nating maitulong. Okay, so ngayon po ay wala na kayo sa kabinete bilang Vice President, yung advocacy na ninyo, ang pagkakaabala ninyo. Ganun po ba? Opo. Maraming salamat po, VP Leni Robredo. Maraming salamat.